Yan. Alam niyo kung saan yan? Sa China. Grabe ang nangyayari sa kanila. Yan, oh. Pati kotse lumulubog. Sa baha. Yan, oh. Sunod-sunod po yung nangyayari sa kanila. Flooding. Noong nakaraang linggo may earthquake pa. Pero yung flooding parang weekly or napakadalas mangyari sa iba-ibang lugar dyan sa China. Ayan, oh. Kung matibag yung mga kali at mga kung ano-ano dyan sa kanila. Ayan, oh. Ganyan po yung nangyayari. Epekto ng matinding pagsubok o kalamidad. Dala ng kalikasan. Sa China po yan. Kaya ko pinakikita dahil libo-libo na pong mamamayan o milyon na sa kanila ang nawala ng bahay, lumbog sa baha, biktima ng iba't ibang klase ng kalamidad. Mukhang may mga lugar nga pong nangyari dyan sa China na mas kailangan yata ang barko. Mas kailangan nila ang Coast Guard kaysa manatili dyan sa West Philippine Sea. Ayan, oh. Kita nyo yan, oh. Grabe. Yan, ilan lang po yan. Ilan lang po yan sa matinding mga nangyayari sa iba-ibang lugar nga po na sakop ng China. Kaya nga sabi ko mukhang mas kakailanganin ng China ang kanilang Coast Guard doon sa mga lugar nila na binabaha. At matinding tubig talaga po na parang dagat. Yung pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea, sa karagatang pag-aari ng Pilipinas, Exclusive Economic Zone, ay mukhang mas kailangan yung kanilang atensyon or panahon dun sa kanilang bansa. Sabi ng iba, baka daw karma. Well, nasa inyo na yan kung ano po inyong paniniwala. Kinakarma na nga ba ang China sa matinding panghaharas, pang-aagaw, pananakop sa ating West Philippine Sea? At yung kanilang bansa ay nakakaranas po ng kakaiba. Kung tutuusin itong panahon ito, summer. Di ba? Kapapasok lang ang tag-ulan. Pero grabe ho yung flooding. At kung yung mga gurita, kahit nung nakalipas na mga buwan o taon, kahit na walang kalamidad, biglang may rumaragasang tubig sa kanilang lugar dyan sa China. So, hindi ko alam kung ano. Ingat lang po. Meron din tayong mga kababayan dyan sa China na nagtatrabaho at mayroong pamilya. Pero ito pong nangyayari sa kanila kakaiba. Parang weekly na lang. Dumarating ang napakaraming tubig na hindi mo alam kung saan ang gagaling. At marami ng buhay ng pamilyang nawala ng bahay at nawala ng trabaho. Katunayan, hindi lang po kalamidad ang problema sa China. Nabalitaan ba nyo? Bagsak na ang kailang ekonomiya. Marami ng Chinese national ang lumalabas sa kanila. Nagpupunta ng Canada, nagpupunta ng Mexico, nagpupunta ng US at kung saan-saan pa. Dahil una, matinding ang kalamidad sa kanila. Pangalawa, ayaw nila yung ginagawang pakikipaggirian ng kanilang bansa sa malaking mga bansa sa mundo tulad ng Amerika at iba pa at European Union. Kasi ngayon parang sa isyu ng West Philippine Sea, sa isyu ng Taiwan, okay? Parang ang buong mundo ay kalaban na ng China. Ayaw yan ng matitinong mga negosyante at mga Chinese national dahil sila ang maaapektuhan. Alam nyo, nasa 1.2, 1.3 billion ang tao sa China. At kung may sunod-sunod na kalamidad, tapos mahina ang ekonomiya, tapos gusto pang makipag-away sa maraming mga bansa kung saan ay doon nagagaling ang kailang ekonomiya at pananalapi ay inaaway pa. So ano nga naman? So meron hong problemang nangyayari sa China sa ilalim po ng kanilang Pangulo, President Xi Jinping. Okay? Tingnan natin kung ano mangyari. So kaya ko ito tinatalakay, binabanggit kasi marami hong mga Pilipino galit sa China. Although mayroong pangilan-gilan dyan Pilipino pro-China sa issue ng West Philippine Sea at meron tayong mga kababayang nasa China. Okay? At kung yung mapapansin, marami ring fake Pilipino pero Chinese national na dito pumasok sa ating bansa. Nagpapakilalang turista, kapitalista, lalo na yung controversial na Pogo, yun naman pala ay mga sindikato sa China na nahuhuli sila doon, may problema, may mga kasong kriminal dito na pupunta sa Pilipinas. So yung Chinese national na kung saan nakakarating ngayon matapos nga yung maraming pagsubok sa kailang bansa. Okay? So inuulit ko, ang sa pantahan ng iba, kinakarma ang China.
sa maraming kasalanan sa kapwa-tao, lalo na sa mga Pilipino at iba pang bansa na kanilang binubuli, inaagawan, or talagang hinaharas at minamaliit. Ayun, okay? So, any comment, reaction, kahit na kayo mga nandyan sa China na mga Pilipino, at yung mga Pilipino sa buong mundo, lalo na dito sa ating bayan, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay? Sa issue pa rin po ng West Philippine Sea, kahit na mayroong kanilang problema sa may internal problem o may problemang panloob sa China, pero agresibo pa rin ang kanilang mga barko ng Coast Guard at Malaysian, mga mangingisda at yung pang kanilang warship, nandiyan pa rin din po sa area ng West Philippine Sea. Although nabawasan na, nung isang linggo 95 na mga Chinese vessel na lang po nakita ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Dati 129. Okay? Pero ano man po ang nangyayari dyan, hindi naman po natitinag ang ating military, ang ating Coast Guard na bantayan yan. Okay? Yung policy ng China na mahuhuli sila ng lahat ng dayuhan sa West Philippine Sea at saka dyan sa South China Sea, ang mabuti lang wala naman Pilipino. Kaya nga lang naharas kamakailan yung ating resupply. Pero yun lang po yun. Ngayon, ang isang magandang balita about resupply. Nabalitaan ba ninyo yun? Mga chopper na. Hindi lang eroplano, dahil hindi lang pwede basta magpapakawala doon ng mga resupply na pagkain, tubig, medicine at iba pa, hindi tumatama doon sa BRP Sierra Madre. Kaya ang ginagawa ngayon ng ating Navy at ng ating military, chopper na yung nagbabagsak o nagbababa ng mga resupply doon po sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea, especially dyan sa Sierra Madre. Ayan, BRP Sierra Madre. Ayan, so para iwas away sa dagat. Doon sa mismo sa resupply, naghahabulan, hinaharas ng Chinese Coast Guard. So ngayon, ang diskarte ng ating pamahalaan, chopper na, para doon mismo ilalanding sa ibabaw ng barko. Ganun pa man, pagpapatunay po yan na hindi aatras, hindi titigil ang resupply at hindi aalisin ng ating gobyerno, policy ni Pangulong Marcos, ang BRP Sierra Madre. Kukumpunihin yan at mananatili ang ating mga Marines na nagbabantay doon at suporta ng Coast Guard at ng ating Navy. Ayan po yan. So anumang pagsubok na pinagdaanan, ang mga harassment, hindi po natitinag, hindi susuko at paninindigan ng Pilipinas. Suportahan natin ang ating gobyerno sa ginagawang ito dahil kahit maliit tayo, hindi tayo natakot at hindi tayo bumibigay. Sa halip, ipinaglalaban pa ang ating karapatan. Okay? At patuloy po namang nakakakuha ng suporta sa international community ang ating bansa sa issue dyan sa West Philippine Sea.